Si Victor ay nagulat na makatanggap daw siya ng summons dahil sa bintang na pagnanakaw ng kuryente na kanya daw ginawa. Ayon kay Victor, katatapos lang daw niyang ipa-renovate ang kanilang bahay. Dahil daw nag-install siya ng mga air conditioning units dito, kinakailangan daw na access sa kuryente upang mapagana mga ito. Dahil sa engineer naman daw siya, maalam daw siya sa mga koneksyon ng kuryente kung kaya't siya na mismo ang gumawa ng paraan na maiduktong sa existing nilang linya ng kuryente ang mga bagong linyang kanyang ipinagawa. Bakit daw ngayon ay sinasabi ng mga otoridad na nagnakaw siya ng kuryente gayong sariling linya niya naman ang pinagdugtungan niya ng kuryente? Sa kanya pa nga daw nakapangalan ng service agreement niya sa provider nila ng kuryente. Victor, sa ilalim kasi ng Section 2 ng Republic Act No. 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994, nakalagay na hilabag sa batas ang gawaing sumusunod ng mga tao, pribado man o publiko. Una, kung ikaw man ay individual o kumpanya, una, ang gumawa ng anumang koneksyon sa pamamagitan ng overhead lines, service drops o iba pang electric service wires nang walang pahintulot mula sa utility company. Ikalawa, bawal ang gumawa ng koneksyon o kumabit sa koneksyon ng isang existing electric service facility ng kahit sinong rehistradong consumer. Ikatlo, ang gumawa ng koneksyon sa pamamagitan ng jumper o current reversing transformer, shorting or shunting wire, loop connection or kahit anong device na makakaapekto sa accurate metering ng kuryente. Ikaapat, damage o pagkasira ng electric meter, equipment wire o conduit at ang pagkuha ng kuryente sa pamamagitan ng mga nabanggit. Kung maipapakita mga nabanggit na akto na totoo at sa kaso mo, maaari kang makasuhan ng pilferage. Mas maigi kasi na kung meron kang additional na linya, makipag-coordinate na lamang sa mismong utility supplier upang makasiguro na maayos ang koneksyon at maiiwasan pa ang komplikasyon ng usaping legal patungkol dito. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayong mag-email sa PTV4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.